Hi, magandang umaga po. Ang topic natin ngayong umaga is about peptic ulcer disease in children. Although sinasabi po ng libro namin low ang incidence, pero just the same discuss nila dun sa chapter 381. Ayun po yung peptic ulcer disease. Yung ating stomach po kasi ay nagsisikret ng gastric acid, di po ba, dun sa oxyntic cells, tapos dun sa parietal cells, enterochromaffin cells, minsan dun sa tinatawag nila na antrum sa stomach. Yung word na peptic, ang ibig sabihin po nun kasi digestion. It may refer to gastric, yung stomach, at saka po yung duodenum, yung unang part ng papunta sa small intestine. So kapag syempre lahat naman tayo may acid sa stomach. Di lahat tayo butas-butas dapat yung stomach natin, di po ba? Pero hindi nangyayari yun kasi yung balance ng cytotoxic cells tsaka cytoprotective cells dun sa stomach. Yun pong stomach natin ay nagre-rejuvenate or nagre-regenerate yun. So yung 10 years ago mo na stomach lining, hindi na yung stomach lining mo ngayon. Kumbaga, yung cells dun nare-replace, nare-replenish, nababago. Hindi siya permanent. Tapos po yung parietal epithelial cells doon sa lining ng stomach, yung pinakabalat po ng loob ng stomach, yun ay nagsisikret ng thick mucus, para siyang bicarbonate o anti-acid. So may balance po yun. Para hindi mabutas ang ating stomach, no? Ayun. So ang karamihang dahilan ng pagsikret ng acid, halimbawa pagka nagkakape tayo, ganyan. Yung stress ulceration sa mga halimbawa nursery neonate patient na nasa ICU, nagkakaroon sila ng gastric bleeding minsan. Alam niyo po ba yung mga bata kapag 3 to 4 years old, yung gastric acid nila dumadami na rin. Karamihan ng ulcer sa mga bata ay school age at saka adolescent, although na-mention may mga cases mga infants, neonates, yung mga nasa ICU. So ito pa yung lagi pong kinokorelate sa ulcer, yung bacteria na Helicobacter pylori. Alam niyo po itong H. pylori, ito lang po yung bacteria na pwedeng mag-cause ng cancer of the stomach, yung gastric adenocarcinoma, at nilabel po nito ng World Health Organization as class 1 carcinogen. Although lahat naman po tayo, no, meron naman talaga tayong H. pylori sa stomach. Yan, oral to oral transmission yung bacteria na yan. Dati hindi yan pinapansin yung H. pylori. Kaya lang sa pagdaan ng panahon, yung iba akala nga nila normal flora yun ng stomach. So although lahat naman tayo halos merong H. pylori sa stomach, pero wala tayong symptom. So yung may mga ulcer, yun, mayroon silang pathogenic H. pylori. Kaya ang gamot po dun, maramihang gamot dun sa H. pylori. Proton pump inhibitor like omeprazole, amoxicillin, clarithromycin, tapos metronidazole. Quadruple therapy ang paggamot po ng H. pylori. Ano pa ba? Yun yung gamot. So kaya tayo, kasi kapag uminom tayo ng kape, lalo na pag hindi pa tayo nag-aalmusal, nagkakaroon tayo ng secretion, histamine secretion, HC. So nibigyan ng ranitidine din yun, ano po. Pero sana pagka uminom tayo ng kape, huwag kumain muna tayo.
Yun po yun. Sa mga bata naman, siyempre dapat kumain sila ng regular. Sa umaga kumain sa tanghali, kumain sa gabi. Hindi magpapalipas ng gutom. Yung sinasabi nila na spicy food na nagko-cause ng ulcer, hindi po yun totoo. Usually yan sa stress at saka sa H. pylori. Ayan po, ang haba na ng ating vlog. Good morning po.